flight. Hindi ko alam anong gagawin ko kasi nangako si General Torres. Pagdating niyo doon, maayos na lahat. May mga visa na kayo, may mga hotels na lahat. Ganun ang representation, ha? Only to find out kung nasa area na kami, sinabihan kami, wala kayong visa. Bahala kayo sa buhay, parang bahala na kayo sa buhay ninyo. Pati kayong mga naghuli, ha? Yung dalawang polis. Tatlong pulis na kasama, isang nurse, isang doktor, yung security niya, yung dalawa, yung PRRD, ako, lahat, kumpleto na daw. Pagdating nyo, all arranged. Pagdating ko, nung tinanong ko, may visa na ba kami? Wala. Secretary Majordea, what happened po during the flight? How did former President Duterte respond to the situation, and what was your role while kasama niyo po siya sa aeroplano? Alam niyo yung biyahe yun, it took us almost 27 hours. 9 hours Manila to Dubai. We had a stopover of 7 hours sa Dubai kasi hindi sila pari-pari ng Dubai. And then from Dubai to Netherlands, 8 hours. Alam mo, during that time, sa isang aeroplano yun, doon ko nakita lahat na ang buong pagkatao ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas nakasama ko for the last 6 years. He was very calm. Naasikaso na kami. O, upo na kayo dyan, kumain na kayo. Sabi ko, walang makain. Ang dalang pagkain, 4 na supot na McDonald's yata. We had to eat that during our flight, except when we arrived in Dubai. Almost 4 hours after, nagpadala sila ng isang platong kanin na sinabi namin, kainin mo na lang lahat ito kasi gutom na gutom ka. I think yun ang uling kanin na nakain niya. Ano ganda? Magtitira ako ng iba para doon sa ibang kasama natin. Yung pa na nasa isip niya. During the flight from Manila, ako naman, during that flight, hindi ko alam anong gagawin ko kasi nangako si General Torres. Pagdating niyo doon, maayos na lahat. May mga visa na kayo, may mga hotels na lahat. Ganun ang representation, ha? Only to find out kung nasa area na kami, sinabihan kami, wala kayong visa. Bahala kayo sa buhay, parang bahala na kayo sa buhay ninyo. No? Pati kayong mga naghuli, ha? Yung dalawang polis. Tatlong pulis na kasama, isang nurse, isang doktor, yung security niya, yung dalawa, yung PRRD, ako, lahat, kumpleto na daw. Pagdating nyo, all arranged. Pagdating ko, nung tinanong ko, may visa na ba kami? Wala. Ako, nung pagsabi pa lang sa akin na walang visa, sabi ko, asikasuhin nyo at the very least yung visa ko kasi hindi ko pwedeng iwanan ang tao nito. So nagawa naman ang paraan na when we arrived, naayos yung visa ko except lahat ng mga kasama ko na hindi nabigyan ng visa. Alam nyo, during the flight, natutulog lang siya. Kumusta na kayo? Nakatulog ba kayo? Sabi ko, oo, miss ka rin ako nakatulog. During the 27-hour flight, siguro ang tulog ko 3 hours. Ang kinain ko, 4 na pirasong Oreo biscuits. 4 na gano'n. Wala akong galang kumain. Ang iniisip ko yung mga kasama ko. Nakausap ko naman yung mga kasama ko. Dalawa lang yung nililingin ko sa inyo. Pag may TRO, bumalik tayo. Mukhang umukay naman sila. Pangalawa, pagdating ng Netherlands, dalahin natin sa ospital si Presidente. Nakita niyo naman ng itsura. Nakahilata doon sa isang tabi. I have pictures of nung natutulog siya pero akin na yun. Anong lang siya ng tanong, malayo ba tayo? Malayo, nasa Dubai kami, hindi siya mapakali. Kinausap ko siya, Mayor, hindi ko alam ano oras tayo makakaalis dito. Gusto mo bang bumaba dito? I asked him 7 times. Ang sagot niya sa akin 7 beses, haharapin ko ito. Isang beses lang siya medyo nagsabi sa akin, o sige, labas tayo, kakain tayo na masarap.
Sabi ko, hindi. Pag tayo kumain na masarap dito, lalabas tayo ng eroplano, hindi na tayo babalik. No? Ang desisyon nasa iyo. Hindi ko pwede sabihin sa kanya, bumaba ka na. Kanya yung desisyon eh. Marami siyang nasabing, harapin ko to. So, ang sa akin was only to remind him na bumaba ka dito kung gusto. Sabi niya, hindi, haharapin ko yan. Diretso tayo sa Dubai. Yun ang diretso tayo ng So, kaya hindi kami nakababa ng, hindi na kami bumaba ng Dubai. Because he was insistent na bigay kami pagkain, binigyan ng pagkain. Yun, isang kalderong kanin na hindi ko maubos to. Bigyan niyo yung mga kasama natin. Then, all the while, kalmado siya, nag-iisip siya. Kumusta na kayo mga kasama natin, nakabalik na kaya sila sa Davao. Inisip ka rin. Ito maganda ngayon, yung mga last 15 minutes, sabi ko Mayor, malapit tayo mag-landing. Bongo, malamig na. Oo. Sabi ko, mukhang malamig nga. May pera ka dyan. Sabi ko, meron. Sabi ko, pagkano? Sabi ko, $550. Biniro ko siya. Bakit ko kailangan ng pera? 550 Hong Kong dollars. Bakit ko kailangan ng pera? Kukulong ka naman eh. Ay, oo nga pala. Pati ka siya, oo nga, yung sense of humor niya, nandun pa rin ha. Oo nga pala kukulong. Hindi. Yung mga kasama natin dito, lahat to. Pakainin mo na masarap. Tsaka bilihan mo ng jacket. Bilihan mo kasi napakalamig. Alam mo, ako, hindi ko na naisip yun. Naisip ko, ihulog na lang siya ng lahat sa plano. Joke. Pero siya naiisip pa rin niya yun. Ganun siya. No. Sabi ko sa kanya, hindi naman pwede. Sabi niya, asikasuhin mo sila pagdating sa iyo. Sabi ko, hindi ko pa alam Mr. President kung may mga visa sila. Akala ko ayos na lahat yan. Eh, yun ang pagkasabi sa akin. Pero mukhang wala eh. Eh ikaw, mukhang nagawa ng paraan nyo sa akin, may nagsabi na sa akin na baka mapunan na ng you'll be given. True enough, pag landing I was given a 15-day visa. We were led by an ambassador. Yung contingency there was led by an ambassador. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. We did not even know the distinction between a diplomatic passport and a visa. Unfortunately. Anyway, ganoon siya. Kaya sabi ko, hindi ako nangihinayang samahan to ng taong ito. Maski na ano mangyari. Ito ang best friend ng Pilipino. So, nakaka-touch naman. Naiiyak ka mo. Oo. Nakita ninyo na sa oras na talagang hindi nila alam kung saan sila dadalhin, naisip pa rin niya yung kapakanan ng mga kasamahan niya. And the fact that yung pagiging mindful niya sa nararamdaman ng mga kasama niya, hindi mo mababayaran yan eh. Hindi mo pwedeng tapatan yan. Dahil hindi pansarili lagi yung iniisip niya, hindi niya nga alam kung anong mangyayari sa pupuntahan nila. Kaya talaga palakpakan naman natin ang best friend ng bayan, si Secretary Major Bill. At syempre, ang pinaka-BFF natin ay si FPRRD. Nakita ninyo? Kaya nga talagang hindi lang pala sa bayan siya willing to die. Of course, doon din pala sa mga kasama niya. Sobrang lamig, negative, Sek? Nung dumating kami, 1 degree. Ang suit kong jacket, ganito. Ganito. So, ang daming Bilihan mo ng ano, jacket, diretso mo sa, bilihan mo na, lahat yan bilihan mo ng jacket. Hindi niya inisip na yun ang bubuli sa kanya, yun ang mga, wala sa kanya yun. Alam mo, Sek, nag-apply kami ng visa.
sobrang nahirapan kami mag-apply ng visa. Siyempre, when you talk about visa, may mga supporting documents. Dapat pala magpa-kidnap na lang tayo para makapunta kagad tayo sa Europe. No? Hindi na tayo magbabayad ng application ng visa, tapos makakapunta pa tayo doon. Ihahatid pa tayo nang hindi tayo magbabayad ng eroplano. Di po ba? Tapos naging mindful din po si Presidente or si Tatay nang sabi niya hindi ka na kasi may nag-aantay pa ata, may gagamit pa ng eroplano. Hindi niya alam yung eroplano yun is FYI para sa mga kababayan natin. Hindi po to eroplano hindi po to eroplano ng mga namamasyal or mga gusto makarating sa hig. Private plane po ito. Kung kanino ito, hindi natin alam. Baka mamaya, mas alam niyo kaysa sa akin. Di po ba? Kaya huwag tayo magbulag-bulagan sa katotohanan at maging bingi sa mga naririnig natin. Totoo man o hindi, i-balance nyo. Or tingnan ninyo kung ano yung totoo. At kung hindi nyo makuha yung totoo, wala pong bayad magtanong.